Nagsisimula ang pelikula sa Mexico kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Miguel. Siya ay pinalaki ng kanyang ina, na si Rosa, dahil ang kanyang ama ay namatay noong siya ay sanggol pa lamang. Isang araw, nagluluto si Rosa sa bahay, nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang pinsan, na si Carlos. Sinabi niya kay Rosa na hinahanap siya ng isang kartel ng droga, matapos na nakawin ang kanilang malaking halaga ng pera. Kaya't hiniling niya sa kanya na kolektahin ang ninakaw na pera at tumakas sa Mexico sa lalong madaling panahon. Sa kalaunan ay nahuli si Carlos ng isang kartel, na pinamumunuan ni Mauricio. Nang tingnan ni Mauricio ang kanyang telepono, natuklasan niyang kakatawag lang ni Carlos kay Rosa. Agad niyang nilayo na subaybayan siya, nalaman na si Carlos ang nagbigay ng cartel money sa kanya. Si Carlos ay pinatay ng mga tauhan ni Mauricio. Isang veteranong Marine, na si Jim Hansen ay nasa tungkulin upang ipagtanggol ang hangganan ng American papunta ng Mexico, lalo na sa lugar ng Arizona, mula sa mga iligal na dayuhan. Napansin ni Jim ang ilang mga dayuhan na palihim na tatawid sa hangganan, habang pinapanood ang kanyang mga alagang hayop. Agad niyang ipinaalam sa iba pang mga opisyal ang kanyang mga natuklasan, bago sumunod sa mga dayuhan. Pagkaraan ng ilang oras, nakatagpo siya ng isang Mexican na lalaki na may sugat sa kanyang binti. Iniwan siya ng kanyang mga kasamahan, dahil hindi na siya makalakad dahil sa sugat niya sa binti. Iniulat ito ni Jim sa isa pang pulis sa radyo at bumalik sa bahay. Nang dumating ang isang opisyal ng bangko sa bahay ni Jim, balak niyang mangolekta ng mga utang. Alam mismo ni Jim na marami siyang utang, dahil kailangan niyang magbayad para sa operasyon sa kanser ng kanyang yumaong asawa. Ang masama, kung hindi niya mabayaran ang bayarin, ay kukunin ang kanyang tahanan. Wala siyang pera, kaya kailangan niyang magmakaawa sa debt collector ng ilang linggo pa. Pumunta siya sa isang mamimili, para ibenta ang ilan sa kanyang hayop. Gayunpaman, ang mamimili ng hayop ay nag-aalok sa kanya ng mababang presyo. Naguguluhan si Jim, dahil sa kabila ng pagbebenta ng lahat ng kanyang hayop, kulang pa rin siya sa pondo para mabayaran ang kanyang mga utang. Pumupunta siya sa bar sa gabi para magpahinga saglit. Doon niya nakita ang kanyang stepdaughter na pulis sa hangganan, na si Sarah. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga problema sa utang, na maaaring humantong sa pagkawala ng kanyang tahanan. Masyado siyang umiinom kaya kailangang ihatid siya ni Sarah pauwi. Sina Rosa at Miguel ay tinutugis ng isang kartel kinabukasan, malapit sa hangganan ng Mexican at American. Sinusubukan nilang pumasok sa Amerika sa pamamagitan ng pagdaan sa bakal na bakod, nang makasalubong nila si Jim, na nagkataon na dumaan doon. Si Rosa, na ngayon ay isang ilegal na dayuhan, ay nakiusap kay Jim na huwag iulat siya at si Miguel sa kontrol sa hangganan. Di nagtagal, dumating si Mauricio at ang kanyang mga tauhan, at hiniling niya na ibigay ni Jim sina Rosa at Miguel. Sa wakas ay nagpasya si Jim na protektahan sila, na pagtanto na nasa panganib ang kanilang buhay. Malinaw itong ikinagalit ni Mauricio, at naganap ang labanan sa pagitan ni Jim at ng kartel. Nagawa ni Jim na barilin ang isa sa mga tauhan ni Mauricio, bago tumakas sakay ng isang pick-up kasama sina Rosa at Miguel. Ngunit hindi pumayag si Mauricio na tumakas sila. Sinusubukan niyang makahabol. Gayunpaman, nakatakas si Jim, at mas nagalit si Mauricio nang malaman niyang namatay na ang kanyang kapatid na binaril ni Jim. Mula doon, bumuo si Mauricio ng paghihiganti laban kay Jim Hansen. Si Jim, sa kabilang banda, ay natuklasan na si Rosa ay nabaril. Nanganganib ang kanyang buhay, at iniabot kay Jim ang isang bag at ang address ng kanyang pamilya sa Chicago, na nagsusumamo sa kanya na dalhin si Miguel sa kanyang lola. Nawalan siya ng hininga matapos niyang sabihin iyon. Nang dumating ang mga tauhan ng medikal at pulis sa pinangyarihan ng krimen sa gabi, ipinaalam ni Sarah kay Jim na dadalhin si Miguel sa istasyon ng pulisya, at ibibigay sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nasa border crossing si Jim kasama ang kanyang aso, na si Jackson, nang mapansin niya ang isang kotse na pag-aari ng isang drug cartel sa paradahan. Ngunit mukhang hindi ito nagagalit sa kanya. Binuksan niya ang bag na ibinigay sa kanya ni Rosa, at natuklasan ng isang malaking halaga ng pera sa loob. Dahil sa kanyang sitwasyon sa pananalapi, sumakay si Jim sa kanyang kotse at nagmaneho sa bangko, upang bayaran ang lahat ng kanyang mga bayarin. Ngunit nang makita niya ang bahid ng dugo ni Rosa sa bag, nagsimulang maawa ang kanyang damdamin. Natatandaan niyang inatasan siya ni Rosa na ihatid si Miguel sa kanyang lola.
Bilang resulta, bumalik siya sa opisina sa hangganan, at natuklasan na pinuntahan si Miguel ng kanyang pamilya, na naghihintay sa labas. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang tinutukoy na pamilya ay si Mauricio. Kaya't kapag ang sekretarya ng opisina ay nasa telepono, pinupuntahan ni Jim si Miguel, at palihim siyang pinapasunod. Samantala, nakatayo si Mauricio sa parking lot, pinapanood sina Jim at Miguel na umalis. Nagpasya siyang lusubin ang teritoryo ng Amerika upang patayin sila, at bawiin ang kanyang pera. Umuwi si Jim makalipas ang ilang sandali, para kunin ang ilan sa kanyang mga damit at armas. Pagkatapos ay dumiretso siya sa Chicago kasama si Miguel. Si Mauricio at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang tumawid sa hangganan ng Amerika. Ang mga opisyal ng patrol sa hangganan ay mukhang bihasa sa mga kalupitan na ginawa ng mga kartel ng droga sa Mexico. Sa takot, hinayaan niyang pasimpleng pumasok si Mauricio at ang kanyang grupo. Dumiretso si Mauricio sa bahay ni Jim. Pumasok siya sa bahay at natuklasan ang mga dokumento ng credit card ni Jim, pati na rin ang isang Marine Award badge na nagpapakita na si Jim ay hindi isang karaniwang tao. Kinuha niya ang badge, at hinalugog ang bahay ni Jim. Upang mahanap ang mga detalye ng kanyang credit card, plano ni Mauricio na makipagkita sa isang miyembro ng kartel sa Amerika. Sa ibang lugar, huminto si Jim sa isang gasolinahan para mag-refill at bumili ng mapa para tulungan siyang mag-navigate sa kanyang paglalakbay patungong Chicago. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na natuntun siya ni Mauricio, gamit ang credit card na ginamit niya sa gasolinahan. Siya at ang kanyang grupo ay nagaksaya ng kaunting oras para pumunta patungo sa gasolinahan. Pagdating nila, tinanong ni Mauricio ang shop assistant kung saan papunta si Jim. Gayunpaman, ang assistant ng tindahan ay walang alam, at tinututulan din siyang suriin ang mga kamera. Galit sa kanyang pag-uugali, pinatay siya ni Mauricio. Ayon sa video footage, si Jim ay patungo sa silangan. Samantala, si Jim ay hinarang ng pulis na humiling na ipakita niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at card ng pagkakakilanlan. Ibinunyag niya ang katotohanan, na may dala siyang baril at certificate of ownership. Ngunit nais ng pulis na kunin ang kanyang baril, at nais ding makausap si Miguel. Nag-aatubili na sinundan ni Jim ang mga pulis sa sasakyan. Ngunit hindi nagtagal para matuklasan ni Jim na may kausap ang pulis sa telepono. Wala siyang sinabi kay Miguel, at hinarap ang pulis na nagiging kahina-hinala, at nakumpirma ang kanyang mga paghinala. Ang kartel ay binayaran ang pulis upang hanapin si Miguel. Pagkatapos ay sinalakay ni Jim ang opisyal ng walang pag-aalinlangan, na nawala ng malay. Inutusan niya si Miguel na tumakas bago dumating ang mga kartel. Hindi nagtagal, dumating si Mauricio at tinanong ang pulis tungkol sa kinaroroonan nina Jim at Miguel. Ngunit hindi alam ng pulis, dahil umalis sila habang siya ay nawalan ng malay. Nang marinig ito, nagalit si Mauricio, at binaril ang opisyal. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Mauricio ang mapa ni Jim. Nagpasya si Jim na pumunta sa isang tindahan ng baril, at bumili ng shotgun, ang kanyang paboritong sandata. Nagpalipad sila ng gabi sa isang motel, at kaagad na nakatulog. Nagising si Jim ng 2 AM ng gabi, at nagpas siyang lumabas para magpalipids ng gabi kasama si Jackson. Kalalabas lang niya ng kwarto, nang mapansin niya si Mauricio at ang grupo nito sa lobby ng hotel. Agad niyang ginigising si Miguel, at nakipag-ugnayan sa pulis para i-report ang isang nakawan sa motel. Pagkatapos ay inakay niya si Miguel patungo sa kakahuyan. Hindi nagtagal, pumasok si Mauricio at ang kanyang mga tauhan sa silid ni Jim at natuklasang nawawala siya. Hinalugog nila ang hotel, bago sumigaw ang galit na si Mauricio at nagbanta na papatayin si Jim. Pagkaalis niya, inutusan ni Jim si Miguel na sumakay sa kotse, habang babalik siya sa hotel para hanapin si Jackson. Ngunit ang oras ay wala na, natuklasan ni Jim na tumatahol si Jackson kay Mauricio, at ang aso ay binaril patay sa harap mismo ng kanyang mga mata, na nagpalambot sa kanyang puso. Inilibing nila si Jackson sa lupa kinabukasan, at pumunta sa isang simbahan kung saan gustong ipagdasal ni Miguel ang kanyang yumaong ina. Pagkatapos ng panalangin, nilapitan ng pari si Jim at tinanong kung apo niya si Miguel. Si Jim ay tumugon ng totoo, na nagsasabi na siya ay pinagkakatiwalaang mag-aalaga sa kanya, at siya ay walang anuman na ugnayan sa bata. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Sarah, na humiling na ibalik niya si Miguel sa pulisya. Pero tumanggi siya, dahil determinado siyang samahan si Miguel sa kanyang pamilya sa Chicago. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, habang ang kartel ay nalilito kung ano ang gagawin upang mahuli si Jim.
Ngunit sa sandaling iyon, natuklasan ni Mauricio at ng kanyang gang ang mga pahiwatig sa mapa ni Jim. Itinalaga ni Miguel ang lungsod ng Chicago na may pulang marker sa mapa. Nang malaman ni Mauricio kung saan pupunta si Jim, agad siyang nagpadala ng isang cartel sa Chicago, upang mahuli siya sa expressway. Si Jim at Miguel, napagod sa kanilang paglalakbay, ay nagpahinga sa ilalim ng tulay, habang nagpapainit ng apoy. Upang mapanatili ang apoy, sinunog nila ang pera ng cartel. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at pumasok sa lugar ng Chicago sa susunod na araw. Gayunpaman, sa pagtawid sa highway, napansin ni Jim ang isang grupo ng cartel sa flyover. Nararamdaman niya na siya ay nasa ilalim ng kaguluhan, at piniling ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa kanayunan, upang maiwasan ang panganib. Si Mauricio at ang kanyang mga tauhan naman ay alam na alam kung nasaan si Jim. Agad nilang hinabol at hinarang siya sa pangunguna. Sa kabutihang palad, nagawang makatakas muli ni Jim, at imaneho ang kotse ni Mauricio papunta sa kakahuyan. Mabilis na binilisan ni Jim, pinilit si Mauricio at ang kanyang mga kasamahan na umikot at tugisin siya. Pinili niyang itigil ang kanyang sasakyan, para barilin ang mga sasakyan ng mga humahabol. Bilang isang dating Marine sniper, nagawa niyang barilin ang driver ni Mauricio, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Si Mauricio at ang dalawang natitirang miyembro ay lumabas ng sasakyan. Sinugod ni Jim si Miguel sa ligtas na lugar, at pumasok sila sa isang malapit na bahay. Itinutok ni Jim ang kanyang baril patungo sa umaatake mula sa likod ng bintana, at pinamamahala ang patayin ng isa sa mga tauhan ni Mauricio ng tumpak. Dalawa na lang ang natitira. Inutusan ni Jim si Miguel na magpaputok ng baril mula sa loob ng bodega bilang pang-abala. Pagkatapos ay lumakad siya sa gilid ng bodega upang magpuntirya. Gumagana ang diskarte, at si Mauricio na lang ang natitira, na nakapasok sa bodega, at nahuli si Miguel. Sa presensya ni Jim, tinutukan niya ng baril si Miguel, pinilit itong ibaba ang kanyang sandata. Pinilit ni Mauricio si Miguel na barilin si Jim. Pero ang lumalabas, si Miguel ang mas matalino sa dalawa. Nagawa niyang alisin ang magazine ng baril bago bumaril, na nagpapahintulot kay Jim na tumakbo papunta kay Mauricio. Nais ni Miguel na tulungan si Jim pagkatapos masaksihan ang kanilang laban, at inilabas ang kanyang baril, at itinutok ito kay Mauricio. Sa halip na humingi ng awa, si Mauricio ay naglakas loob kay Miguel na barilin siya. Ayaw ni Jim na maging mamamatay tao si Miguel, kaya mabilis niyang kinuha ang baril at binaril si Mauricio. Binigyan niya si Mauricio ng dalawang pagpipilian, mamatay sa kanyang mga kamay, o kitilin ang kanyang sariling buhay. Pumunta siya sa pangalawang pagpipilian. Dahil patay na ang mga humahabol sa kanila, ipinagpatuloy ni Jim at Miguel ang kanilang paglalakbay patungo sa Chicago. Kumatok si Miguel sa pinto, at pagbukas nito, sinalubong siya ng kanyang tiya at lola. Tumingin siya sa likod, ngunit nawala si Jim. Si Jim ay pasuray-suray na paakyat ng bus, at umupo sa passenger seat, hawak-hawak ang kanyang nasaksak na tiyan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at natulog. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.